Juan Miguel B.S. Pama. Pero mas kilala ko bilang MJ De Los Santos or Pama. Actually, ang course ko ngayon is PSHM. Wala naman akong pinagkakaabalahan bukod sa pag-aaral ko. At saka, may konti akong sideline business. Ay yung pagbebenta ko ng mga hormones, ng mga pampaganda, mga beauty products. Yan. So, kailan mo nalaman na iba ka? Actually, feel ko na siya simula ng pagkabata pala. Parang hindi ako to or hindi ito yung katawan ko talaga. Ganon. Anong edad mo siya na-discover? Siguro hindi ko matandaan yung exact na edad ko noon. Pero before siguro ako mag-elementary, around 5 years old or Kailan ka umamin nun? Actually, may kwento yon doon sa pag-amin na yon. Parang, ano ko nun parang closet gay pa ako that time. Nung siguro second year high school ako noon. Then, parang parang nahikayat na ipakita kung ano ba talaga ako. Doon ako nag-start na mag-cross-dress ng patago sa family ko. Then, nung time na sabi ko, mas maganda siguro kung maging open ako sa family ko. Then, nung umamin ako sa kanila, eto yon, pinagtawanan nila ako. Kasi, yung moment na yon, umiiyak talaga ako sa harapan nila. Kasi hindi ko alam kung tanggap ba nila ako or ano yung masasabi nila sa akin. Then, sabi ko sa mami ko at sa kapatid kong babae na eto ako, na bakla ako, na gusto kong maging babae. Pinagtawanan nila ako na sabi nila, alam na nila noon pa man, bata pa man ako, ramdam na nila. Hindi lang siguro nila sinasabi sa akin na alam na nila kasi mas gusto nilang manggaling sa akin na ako mismo yung umamin sa kanila kung ano ba talaga ako. Minsan ba naabuso ka dahil sa Abuso in terms of what ba? siguro verbal abuse? Verbal abuse, oo. Naranasan ko siya hindi sa friends, hindi sa labas, sa family member namin, which is yung tito ko. Nung una, hindi ko maintindihan kung bakit parang ayaw niya sa akin. Parang sinasabihan niya ako noon na walang kararatingan ng buhay ko kung ganito ko, na mapapariwara lang daw yung buhay ko kasi parang walang part sa mundo na yung ganito. Siguro, ang ano ko lang is bakit ako or bakit yung mga kagaya ko yung mga naabuso ng madalas na kunwari sa verbal, physical, or yun nga, bully, di ba? Bakit kami, siguro ano na lang yun parang tumatak na lang siguro sa isip ng tao na kapag LGBTQIA+ ka or member ka nun, mahina ka, wala kang laban, kaya ka siguro naabuso. Pero habang tumatagal, parang mas tumitibay kasi kami Hindi namin naisip na baguhin yung sarili namin para lang sa ibang tao. Anong pakiramdam kapag halimbawa may kakilala ka na nalaman mong naabuso sila? Halimbawa, napanood mo lang sa balita, anong pakiramdam pa? Masakit kasi parang nakakaramdam din kami ng lungkot, awa. Lalo na kapag, ayun nga, may napatay, may nabugbog, may napagtripan, or yung nadi-discriminate. Kasi siguro wala namang masama kung ganito kami as long as wala kaming tinatapakang tao. Yun naman palaging sinasabi ng ng mas malapit sa amin. Ano lang siguro, parang mapapatanong ka talaga kung bakit kung bakit may mga taong kami, yung mga LGBTQIA+, ang mga pinupunti rin nilang abusuhin, di ba?
Paano mo i-describe sarili mo? Paano mong i-describe? Kung gay ako, bisexual, transgender? Bale, again. Nasa ano kasi, meron tayong tinatawag na stages yan. Pero ako kasi, kung titignan, isa na akong part ng transgender community. Ang transgender kasi is nasa process yan. Ako is nasa ano na ako, transitioning. Which is, ayun nga, nagtitake na ako ng hormones and everything na makakapagpabago ng sarili ko. So ayun, siguro considered na ako as a transgender. So, regarding dun sa pills or hormones, may bala ka rin magpapalit ng sex organ? Oo, plano ko na yan. Actually, siguro kung hindi dahil sa mami ko, kasi dapat mag-stop na ako ng pag-aaral, magtrabaho na ako, then continue ko kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko. Pero mas gusto nila na mag-aral muna ako bago ko gawin lahat ng gusto ko. Bilang transgender, madalas ka siguro na pagkakamalan na babae, tapos kung halimbawa nalalaman nila na trans ka, ano reaction mo? Actually, dito pala sa BSC, ang dami na. Ang dami ko na-experience dito, lalo na dyan sa Lovers Lane. Every morning yun, every morning routine yun na kada lalakad ako, may group of ano doon, something na puro lalaki sila. Then, pag lalakad ako sa harapan nila, nakatingin sila lahat sa akin. Tapos ang eksena, ganito. Pag nalagpas ko sa kanila, siguro akala nila hindi ko na maririnig. Lagi nila sinasabi, uy pre, bakla pala. Lagi yun. Tapos yung yung mga high school dito sa atin, wala, ang ganda niya, babae ba yun? Tapos, wala, tinatawanan ko lang sila. Tapos, wala lang, parang nakakaano lang din na yung gusto mong masabi sa'yo, nasasabi lang hindi mo ina-expect na pinagkakamalan kang babae, which is parang nakaka-overwhelm sa amin yun. Hindi naman siya nakaka-offend? Hindi siya nakaka-offend at all. Wala naman. Nung nagsimula ka mag-crossdress, kailan nalaman ng parents mo? Ayun, yun nga, second year high school ako. Nag-start ako mag-crossdress doon. Naging okay naman sa kanila pagkatas malaman? Okay naman, pero ang sabi kasi sa akin is gawin mong maayos ang sarili mo at huwag mong gagawin katawan-tawa ang itsura. So ayun, umiinom po kayo ng pills. Oo. Actually, nag-start ako last year until now. Pero last year kasi huminto ako ng 5 months due to overdose. Oo. Hindi proper yung pag-inom ko. Anong nangyari? Ang nangyari nun is, sa babae normal ang lactating. Kasi pag kunwari magbubuntis ka, tapos nanganak ka, usually may gatas ang babae. Pero sa amin kasi, cancerous yun. Pag nag-lactate kami, yung boobs namin. So, tumigil ako 5 months. Sa 5 months na yon, mas nakaramdam ako ng pagbabago sa katawan ko. Na, mas nanibago ko. Parang kang yung naglilihi, parang ganon. Ganon kasi yung impact sa amin ng hormones. Kasi nga, pinapalitan namin yung male hormones namin ng female hormones. Yun. So may effect na siya? May effect na siya. Actually, dati ang katawan ko mas broad, mas lalaki, muscles, tapos hindi siya walang hubog, kumbaga straight. Then nung nag-take ako ng hormones or ng pills, andun na yung changes ng structure ng face ko, ng muscles. Ayun, tinubuan na rin ako ng konting dibdib, nagkaroon din ako ng balakang, nawala lahat ng ng mga, siguro nabawasan yung hint ng pagkalalaki ko. Sa pamilya, ilan po kayo magkakapatid? 2 kami ng kapatid ko, then broken family kami dahil iniwan na kami ng father ko. Yan. Bali, 2 na kami magkapatid. Yung kapatid niyo po ba parehas?
No, babae talaga siya. Sa love life, nagkaroon po ba? Love life, meron ako. Ngayon. Oo. Meron akong boyfriend ngayon. Serious relationship? Serious relationship pero complicated kasi may anak yun. Mas ahead siya sa akin ng siguro 7 years. Dati, nakikipag-date ka naman. Oo, nag-start ako magkaroon ng ano noon is second year high school. Ano yun, parang puppy love lang. Pero sabi ko, parang sarap pala magka-love life ng ibang timpla naman. Kasi di ba usual na yung babae at lalaki, ano naman kako yung pakiramdam ng LGBT ka, tapos straight yung jowa mo or yung boyfriend mo. Yan, nagkaroon naman ako dati. Pero nagkagusto ko po sa babae. No. Yun ang hindi ko ma-imagine na kung paano. Siguro masasabi ko nakaka-appreciate ako ng ganda ng babae. Pero never pumasok sa isip ko na magkaroon ng gustong babae. So yung mga nakarelasyon mo na, puro mga LGBT din ba or straight? Straight. Isa lang doon yung bisexual. Puro straight na. Actually, yung na yon, yung sa bisexual na yon, parang rin yun komplikado rin. Kasi hindi kami magkasundo in terms of mga gusto, ganyan. Siguro dahil na rin sa bisexual siya, ibang rin nun pwede kang babae ang gusto mo, pwedeng lalaki. Yun, hindi usual yung bisexual and gays. Wala, parang natry na. Pero ano ba yung kadalasan kapag ka ganong relation? Ano yung mas nag-work? Yung straight and gay or gay and... Hindi natin masasabi, depende yon sa kung paano i-handle yung relationship. Diba? Kung ikaw hindi kayo magkaintindihan, hindi mag-work ang relationship nyo. Pero kung may isa kayong gusto or isa kayo ng mag-work naman siguro. Yung kapag may karelasyon kang straight guys, bale, naging mahirap ba? Hindi. Kasi nandito yung yung mindset ng tao na pag ang lalaki pumatol sa bakla, pineperahan ng bakla. Or niloloko lang ang bakla. Which is, hindi naman lahat. Kasi, ako, never ko na-experience na yung sinasabi nilang baklang pineperahan. Kasi, ang lalaki, meron yan may namamakla at may nagmamahal ng bakla. Siguro nandun ako sa nagmamahal ng bakla, yung mga naging jowa ko, yung mga naging boyfriend ko. Hindi ako nakaramdam ng hinuhututan ako. Kadalasan ako pa ngayong spoiled So far, kapag ka, halimbawa, straight guys yung karelasyon mo, tumatagal na na? Oo, tumatagal naman. Ewan ko lang kung bakit puro bago mag 1 year, break up na agad. Siguro dahil na rin sa, ako kasi ang nakikipag-iwalay din Pag hindi ko, parang pag gusto ko na mas maging masaya siya, nile-let go ko. Ano lang. And then, halimbawa kung di ba, nagde-date kayo, gano'n, tapos nakikita niyo yung mga nakapaligid, may mga parang sinasabi, anong reaction niyo? At first, magugulat ka kasi sino ba sila? Diba? Sino sila para may sabihin sa inyo? Then, after nun parang, hayaan na natin sila, ito tayo. Diba? Parang, deadmahin natin kasi hindi naman sila ang yung mga yan, mga nang-judge, sila pa yung mas makakapagpalakas ng loob natin. Ano pala yung
araw-araw yung kadalasan gawin? Well, sa araw-araw, ano lang ako, school, tapos pagkatapos ng school, bahay. Pero sa isang linggo, hindi mawawala, siguro 1 or hanggang 2 beses na gala. Depende rin kapag may mga okasyon, ganyan. Ayun na yung pinakagala ko eh. Pero ano lang talaga ako, team bahay. Ano yung mga hilig yung gawin? Hilig kong gawin, actually dapat before magiging YouTube vlogger ako. Well, makeup guru kung tawagin nila. Kasi mahilig ako mag-makeup. Until now, mahilig ako mag-makeup pero hindi ko na siya kina-career na ano. Siguro para sa sarili ko na lang, ginagawa ko siya. Yun, kasi parang naging hobby ko ng pagandahin ng sarili ko kung gumaganda. Ano pong reaksyon nyo kung halimbawa may mga tao na nagpe-present na ng tungkol sa Bible? Well, wala akong say doon. Sila yun eh. Pero ang gamitin mo ang pangalan kasi ng Diyos laban sa amin or sa tao, hindi na tama yun. Kasi kaya gumawa ng tao ang Diyos, 'di ba? Para iparamdam ang love ng Diyos. Hindi para humanap tayo ng iba't ibang level ng tao o yung estado ng tao, kung ano ka ba, lalaki ka o babae o bakla, tomboy. Hindi tayo parang wala na dapat ipaglaban doon na patungkol is yung Bible. Yan, wala naman akong ano doon. Hayaan lang natin sila kung saan sila masaya. Anong masasabi mo para sa mga kapwa mo part ng LGBT na hindi pa handang umamin? Ang masasabi ko lang, siguro huwag kang mahihiyang ipakita kung ano ka. Kasi once na ipinakita mo at pinaramdam mo kung sino ka, mas tatanggapin ka nila. Siguro nasa way na lang ng tao kung paano nila i-accept, kung paano nila titignan, kung ano ka, kung paano mo dadali ng sarili mo. Wala namang masama kung umamin ka. As long as happy ka, as long as wala kang tinatapakang tao, as long as sinusunod mo lang kung ano yung gusto mo. Sa ngayon, masaya naman po kayo sa status niyo ngayon? Sobrang saya, pero hindi mawawala ang problema. Laban na. Bastida. 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 Bastida.